Si Aling Nena ay isang matandang babae na nakatira sa isang lumang bahay sa Baguio. Ang bahay niya ay kilala sa buong barangay bilang isang tahanan ng mga multo at iba pang mga nakakatakot na nilalang. Maraming mga kwento ang kumakalat tungkol sa mga nakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa loob at labas ng bahay ni Aling Nena. May mga nagsasabi na nakakita sila ng mga aninong gumagalaw sa mga bintana. May mga narinig na mga daing at hagulgol sa gabi. At may mga nakaramdam ng mga malamig na kamay na humahaplos sa kanilang balat. Si Aling Nena ay hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Para sa kanya, ang bahay niya ay isang normal na tahanan na puno ng mga alaala ng kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente noong sila ay bata pa at ang kanyang anak na si Nilo ay umalis sa bahay upang magtrabaho sa ibang bansa. Si Aling Nena ay naiwan na mag-isa sa bahay na binibisita lamang ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan paminsan-minsan. Isang gabi, habang si Aling Nena ay nakahiga sa kanyang kama, may narinig siyang katok sa pintuan. Akala niya ay may bisita siya, kaya bumangon siya at nagbihis. Nang buksan niya ang pintuan, wala siyang nakita, kundi ang madilim na kalye. Nagtaka siya kung sino ang kumatok at baka nagbibiro lang ang mga bata sa kanya. Binalikan niya ang kanyang kama at sinubukang matulog muli. Ngunit hindi pa siya nakakatulog nang marinig niya ulit ang katok sa pintuan. Mas malakas at mas mabilis ang katok ngayon at tila may galit na boses na sumisigaw sa kanya. Aling Nena, buksan mo ang pintuan. Aling Nena, buksan mo ang pintuan. Narinig niya ang pangalan niya at nakilala niya ang boses. Ito ay ang boses ng kanyang asawa na matagal na niyang hindi narinig. Nanginig siya sa takot at hindi makagalaw sa kanyang kama. Paano nangyari ito? Hindi ba patay na ang kanyang asawa? Bakit siya hinahanap ng isang multo? Hindi tumigil ang katok at ang sigaw sa pintuan. Lumakas pa ito at tila sinisira na ang pintuan. Naramdaman ni Aling Nena na lumindol ang bahay at narinig niya ang mga basag ng mga salamin at pinggan. Naisip niya na tumakbo at humingi ng tulong, ngunit hindi niya magawang tumayo. Parang may humahatak sa kanya pababa at hindi siya makahinga. Nakita niya sa kanyang harapan ang isang mukha na hindi niya makakalimutan. Ito ay ang mukha ng kanyang asawa, naduguan at galit na galit. Aling Nena, bakit mo ako iniwan? Aling Nena, bakit mo ako pinabayaan? Ang sigaw ng multo sa kanya. Aling Nena, sumama ka na sa akin. Aling Nena, sumama ka na sa akin. Iyon ang huling narinig ni Aling Nena bago siya nawalan ng malay at namatay sa takot. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay ang katawan ni Aling Nena sa kanyang kama na nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bibig. Ang pintuan ng bahay niya ay wasak at ang loob ay puno ng mga basura at dugo. Ang bahay ni Aling Nena ay naging isang lugar ng lagim na walang sino mang naglakas loob na pumasok o tumira. Ang kuwento ng multo sa bahay ni Aling Nena ay naging isang alamat sa barangay na pinag-uusapan at pinangangambahan ng lahat. Si Pedro ay isang taxi driver na madalas magbiyahe sa Loacan Road, isang kilalang daan na may mga multo. Isang gabi, habang nagmamaneho siya sa madilim at mahamog na kalsada, nakita niya ang isang babaeng nakaputing damit. Tinigilan niya ang taxi at pinasakay niya ang babae. "Saan po kayo pupunta?" tanong ni Pedro. "Sa Baguio City po." "Malapit lang po sa Session Road," sagot ng babae. Habang nagmamaneho si Pedro, napansin niya na hindi nagsasalita ang babae.
Parang walang buhay ang kanyang mga mata. Maya-maya'y biglang may mahinang hagulgol sa loob ng taxi. Parang nabuhayan agad ang babae sa sobrang takot dahil kakaiba ang hagulgol na yon. Napagtanto niya galing sa driver ang iyak na yon. "Ayos lang ho kayo, Manong?" tanong niya. Hindi sumagot si Pedro. Maya-maya pa'y mas lalong lumakas ang hagulgol. Tuluyan nang umiyak at sumigaw ang babae sa sobrang takot. Akala niya'y may masamang balak ang driver sa kanya, ngunit nang tumingin ang babae sa front mirror, gulat na gulat siya sa nakita. Duguan ang mukha ng driver at nakangiti habang humahagulgol. Dumilat ang mga mata ng babae at sumigaw ng sobrang lakas. Ilang sandali lang, ang hagulgol ng driver ay naging tawa at ang taxi ay naging pagewang-gewang hanggang sa bumangga sila sa railing at tuluyang nahulog sa malalim na bangin. Kinaumagahan, maraming tao, mga pulis at ambulansya ang pumunta sa pinangyarihan ng insidente. Patay na ang babae nang maabutan nila. Ngunit marami ang nagtaka. Nasa backseat ang babae, ngunit bakit walang tao sa harapan ng taxi? Ayon sa investigasyon, ang taxi ay pagmamay-ari ng isang taxi driver na nagngangalang Pedro Cruz. Ngunit pumanaw na siya 5 taon na ang nakakaraan dahil sa malagim na aksidente mismo sa Loacan Road kung saan siya madalas bumabiyahe noon. Hanggang ngayon, walang nakakaalam sa tunay na dahilan ng pagkahulog ng taxi sa bangin.